Morning mga kabahay. So tuloy natin yung ginagawa natin dito sa phase 12, no? Yun na yung nauna natin na ipakita na ginawa natin. Kapon hindi tayo nakapag-vlog, pero hindi ko na naipakita, pero nagawa na ni Mike to. Nagawa na namin ni Mike to. Itatayo natin yan ng paganyan dito. As fair dun sa perspective na pinakita ko dati. Yan yung magiging ang tawag nito, yung magiging window grill, no? Ngayon lang kayo makakita ng window grill na ganyan kalaki. Napakabigat niyan. Tatlo kami nagbubuhat. Ang size nito is 2x3, no? By 1.5. Katulad siya ng ginawa natin doon sa phase 11 dating kay Ma'am Maiden. Wall divider. Ganon din ang magiging kulay niya. So abangan nyo yun doon sa mga hindi nakapanood nun. Gagawin natin parang kahoy ang dating nitong bakal na to. Tatayo natin yan dyan. Yan yung magiging dalawa yung purpose niya. Yung grill. For security, tapos at the same time yung locks, no, yung design niya sa harap, magiging napakaganda niyan. So ngayon naman nagkulang kasi kami ng 2x2 na bakal ni Mike para dun sa aming mismong frame ng ating pinto. So ito na yun, bumili kami, naglakad lang kami. May malapit na hardware dito, dun banda. Kalimutan ko ng pangalan, basta naglakad lang kami, binuot lang namin yan. Dahil nakasingle lang kami na wala kaming tricycle. So yan ang gagawin ni Mike, yung frame ng ating pinto. O nga pala si Mike, nag-vlog na rin, no? Baka gusto mong i-promote yung channel mo, Mike. Ano pangalan kasi ng channel mo? Michael Olada. Yun, Michael Olada. Yun, subscribe nyo daw si Michael. Aspiring YouTuber din, no? Supportahan natin yung kanyang channel. So, o nga pala, yung gagamitin natin na hinge dito, ano lang, no? Anong tawag nun? Modified yung gagawin natin dito. Pivot style ang gagawin natin dito. Kung di nyo alam kung ano yung pivot, abangan nyo yun, mga kabahay. Wala kasi tayong mabibili ng, sa pagkakalam ko, wala tayong mabibili na pivot hinge para sa mga gate, no? So magko-customize tayo ng sariling version natin. Wala pa ako nakitang gumawa nito. Idea ko lang to, no? So i-share ko sa inyo pagka gagawin na natin. Pero kakailanganin ko ng flat bar doon, konti lang. So maghahanap ako ng junk shop. Sa junk shop na siguro at least mga 1 foot makahanap tayo at yun, bilhin natin para doon sa ating customized na pivot hinges. Tapos si Puroy nga pala, ginagrout niya yung sa labas na ano natin, no? Wall cladding tile. Tapos tinutuloy niya yung pag rito, masilya. Lilihayin niya yan para ma-prepare. Kasi nga pinabalik yung pinasoli namin yung laminate, papapalitan ng design kasi nga yung aspi niya is hindi naka-iron, no? Nailagay na namin itong mga black cabinet handles. Ayun, ang ganda, oh. Elegant ang dating. Diba? Tapos na ni Poro yung dito sa taas na ilaminate. Yun! Diba? Extra storage nga naman. Madami na silang malalagay dyan. Yung handle niya is ganito rin. Mamaya ilalagay ko yan. Maya. Eto, mas maliit lang na version. Yan, kapatid siya nito. Tingnan na sa side. Itong malaki is ganito. Tapos ito half version, small version niya. Para ito dun sa taas. Tapos sa kabila naman, sa phase 4, mamaya nga, pupunta tayo, ay sinisimulan na nila yung bed frame. Queen size bed frame with storage. Tapos nakabili na rin sila mami ng acrylic. Ito, yung clear, no? Clear acrylic. Para ito dun sa bubong natin sa laundry area. Ito yung sinasabi natin na laminate na ipapapalit natin. Yan. So, yun. Mamaya, pupunta naman tayo sa phase 4 at tingnan natin yung yung progress ng trabaho. At babalik tayo mamaya dito. Update ko naman kayo doon sa magiging kayarian ng ating pinto rito. Ito, no? Yung wala na siyang masyadong grill, eh. Bali frame lang and then na tayo hard planks. Tapos yung pagkulay natin doon is gagawin natin parang kahoy. So yun. Abangan niyo yung mga yun, mga kabahay. So doon muna tayo sa kabila. So dito naman sa phase 4, mga kabahay, ay inaayos na ni Mark yung plumbing dito. Ina-adjust niya yung mga dapat i-adjust. Kasi kailangan ma-adjust dito yung toilet bowl. Tapos yung dating bintana nito, dito kung mapapansin nyo, nasara na ni Roy. Tapos sinusunod niyang sarahan is yung part ng niche. Kasi bukas pwede na tayo mag-start ng tile work natin dito sa CR, no? Kaya nga tatapusin ni Mark ngayon yung plumbing dito. Pina-adjust nila mambeng yung toilet. Ito nga. Dati itong nandito sa part na yan. Ngayon nandito na. Tapos yung long shower drain natin doon, kamukha ng kila Ma'am May.
Yung drain niya kasi dati nandito sa gitna. So, ma-adjust siya banda doon. Tapos itong ano natin na nasa right side, itong para sa bidet at ano natin, flush ng toilet. Pinalilipat ko rito sa left side. Ayan yung mga marker natin. No? Nilayout ko na kanina. Dito yung para sa ano natin, T-valve. Para sa bidet at saka sa flush. Ito namang marka ko dito. Para dito yan. Yung adjustment ng ating toilet bowl. Ito naman, para sa additional drain. Kasi iba yung, meron tayong shower drain doon. Meron din tayong drain dito sa may part ng toilet. Nilagay ko na lang sa likod ng toilet bowl. So yan, no, dito na kami nag-P-trap. Para isang P-trap na lang. Diyan na lang lahat papasok. Then, po 4x2 tayo na Y. Ito naman yung papunta sa ating vent. Yung vent natin nandito, yun, no, nakatakip lang. Yung vent na yan, magkukonekta dito mamaya. Then after nun, pwede na itong i-rough flooring. Ayun nga pala, i-adjust ko rin ito dahil nag-adjust yung shower area natin ng 10 cm. Dating 70, ginawa natin 80. So mag-adjust din yun. At ikakat ko na yun doon. Dahil ang gagamitin na lang natin dyan is yung two-way faucet para sa ating shower na hot and cold. Lalagyan din natin yan ng single point na water heater. Tapos dito kamukha ng ginawa namin sa kila Ma'am May, dinakalan din namin nila ito. Papalitadahan niya yan. Para bukas, ito yung papalitadahan niya yan. Para bukas, mapiprepare na natin yung ating tile work dito na mga kapatid. Then sa taas naman, dumating na nga pala yung mga wood planks para dito sa mga step. Mga mahogany sila. Yung gagamitin natin dyan. Tapos sa taas, yan, ina-assemble na nila yung ano dito. Yung queen size bed frame, yun. Queen size bed frame with drawer and storage. Bale yan, ina-assemble na nila. 3 drawer dito sa harap. Yan, ang size ng drawer natin is yung depth niya, 20 inches. Tapos yung lapad niya, nasa mga 24 o 60 cm. Tapos yung height ng box natin is 20 cm. Tapos, yung face frame natin, syempre mas malaki siya. 10 inches. Yun, yung height niya. So, 3 drawer dito. Tapos dito may division sa gitna. 2 storage na may pinto. No? Tapos yung headboard niya, yun, i-assemble ng hiwalay. Ididikit na lang doon. Yung headboard niya, kamukha lang din ng kamukha lang din ng kay Ma'am May. Gusto nilang gayahin din yung may nabubuksan sa taas, no? Meron siyang pocket na extra storage ng lalagyanan ng mga kung anik-anik. May pinto na nga pala yung mga room natin. Ayan, may doorknob pa. Ano? Yung isa, ayun, tapos na rin. Pakita na sa inyo. Ito, wala na nga lang doorknob, pero ayan, hindi pa nalalagay, no? Noong una nila yung bed frame. Ganda. Ayos na to. Yan. Yan. Shoutout nga pala kay Kuya Mon, no? December 8, birthday niya ngayon. Ka-birthday niya yung lola ko. Yung nanay ni Mama. So, hindi na natin siya kasama ngayon, pero happy birthday pa rin sa lola ko. Tsaka kay Kuya Mon. Magka-birthday sila. Ito nga pala yung wood planks, no? Yan. Mahogany, ang size nito is 30 o 1 foot by 3 feet. So yun ang size niyan. Mahogany, kamukha ito ng tawag nun. Kamukha ito ng ginawa natin kay Kuya Mon. Hindi ko na i-vlog yun, pero nung ginagawa ko, pero naipakita ko yun sa vlog nung gumagawa ko yun. Kasi nung ginawa ko yun, hindi ko pa ako nagba-vlog. Pero nung may ginawa ko ulit kila Kuya Mon, naipakita ko yung naka-install na at naka-finish na. So, abangan yung paglalagay natin nito mga kabayan. Ang price nito is 900 per piece. 2 years ago, nung ginawa ko kay Kuya Mon, ang price pa lang nun is 700 per pieces. So, yun ang naging kaibahan na. 2 years ago, tumataas siya ng 100 per year. Kaya kung magpapagawa kayo ngayon ng ganyan, bumili na kayo ngayon. Kung magpapagawa pa kayo next year, bilhin nyo na sila ngayon. Mas mura pa sila. So, yun. Ang kulang na lang ng kwartong to. Uy, galing, no? Smooth.
Ang kulang na lang ng kwarto na to, painting works. Tapos na to. Actually, yung kabila, painting works na lang din ang kulang. After nung bed frame. Diba? Yan. Abangan nyo, ilalaminate din daw natin to. Pinapalaminate ni Ma'am Beng kahit yung outside lang. So, abangan nyo yung mga kabahay pagka nilaminate natin. Size nito is twin size bed. 60 by 75 inches. Yun ang size ng mga kabahay na. So, balik naman tayo sa kabila. At tutuloy namin ni Mike yung ginagawa namin doon sa gate, no? So, tara. Yan, so nakat na natin yung ating mga hardy planks, no? Bali, ito yung gagamitin natin. Yung may dalawang klase ito, yung iba yung hardy sinepa, yung plain lang. Tapos ito parang meron siyang ano, no? Yung wood grain. Yun yung gagamitin natin. So, kung mapapansin nyo, hindi siya nakalagay dito sa loob. Inside, nakatapal siya. Kasi doon sa sinusundan natin perspective, yan. Para magaya natin to. No? So, ginawa natin nakatapal lang yan. Nagpasobra kami ng 1 cm dito sa labas. Kaya kami nagpasobra. Gagawin namin, install muna namin. And then after namin install, doon namin siya miminsanan ni Kat dito sa harap. Doon sakto lang siya. Yun, para sigurado tayong straight na straight siya. So, gagamitan lang natin to ng gypsum screw for metal. Pero ika-countersink natin siya. Tapos mamasilyahan. Tapos bago babarnisan. Yung gagayain natin tong kulay na to. Magiging siyang parang kahoy talaga, mga kabahay. So, abangan nyo yun. Gagawin na namin yan, ika-basic, si Mike. Alright. Yan, so bali ito na yung nagawa namin, Mike, no? Pero tatanggalin pa namin itong mga planks. Itong hardy planks. Tapos ika-countersink pa namin to. Lulubog namin, tapos mamasilyahan. Pero susundan natin yung grain, hindi lang siya plain na flat. Para hindi siya mahalata, no? So kaya namin tatanggalin yan para ma-finish muna. Pero hindi pa fully finish, yung ano lang, half lang, ma-stain. Tapos ibabalik, itatop coat dyan na yun, no? Para gumaan siya, baka bukas na natin ituloy yung vlog natin. Kasi kailangan ko ng flat bar para gawin yung pivot design na yung sinasabi ko. Yung pivot hinge na gagawin natin gamit yung yung cylindrical, no. Maghanap muna tayo sa mga ng flat bar sa mga sa junk shop bukas. So ito yung na-achieve natin, mga kabayan. Yung pinto, magiging ganun yung kulay niya. Yan. Ayos. Malapit na to. Si Mike, pinamasilya niya yung natin. Bali itong brown na to, yan, sa window. Yan yon. Ipipinish muna namin yan, babarnisan muna. Wood finish natin bago natin install. Kasi may hirapan na kami pag nakalagay na yun doon.
mas madali kung dito namin muna siya ipipinish bago natin ilagay. Yan, no? So, baka bukas na natin itutuloy yung paglalagay dito sa ano natin, sa tag nito, sa ating gate, no? Yun nga, maghanap muna tayo ng ano, ng flat bar. Tapos, dumating na yung laminate. Ito, napapalit na nila. So, bali ganyan siya. Ibang brand, no? Unica. Mas mura ito. HPL o high pressure laminate. Ito yung gagamitin natin laminate doon sa bed. Yan, bali ito yung view niya sa loob. Tapos si Poroy, itong minaselya niya ng skim coat, nililihan niya na para ma-primeran. Ma-primeran na natin. Tapos nandiyan na rin yung acrylic. So marami na tayo magagawa. And then after nitong malagay ng gate bukas, maglilinis tayo. Ilalabas natin yung gamit para lumuwag dyan at makapag full blast na tayo mga kabahay. No? Tapos dito naman sa phase 4 mga kabahay, piniprepare na nila yung ano, no? Yan. Piniprepare na nila yung flooring para dito. Yan. Ito na yung drain natin na isa. Tapos yun yung para sa shower drain natin. Ito naman drain to sa toilet. At ito yung abang sa toilet bowl. Yan. Sa mga nagtatanong, sinabi natin ito dati eh. Yung ginagawa ko dyan, mula sa padders, mula sa finish floor, ang distance is 30 cm. Naglalaro yan sa 30-29. Pero ako usually, mas okay ako, napansin ko mas okay ako sa 29. From finish wall tiles na yon, 29 dito sa gitna nito. 28, pwede pa rin. So, naglalaro yan sa mga ganun, no? 28 to 30 cm sa gitna nitong butas mga kabahay, kung mag-aabang kayo nun. Pero lagi, pag sa rough wall, lagi kayo maglagay ng at least mga 2 cm, no? Para sa tiles at sa mortar na allowance. So, pag na-flooring nila yan, ito yung niche ginagawa ni Paring Roy. Yan. Yun, tatiles na lang yan mga kabahay. Ito, pag napaltalan, tatiles na lang dito. Subway tiles yung gagamitin natin dito. Tapos sa taas, nabuo na nila yung ano, no? Yung bed frame natin, bed storage. Pakita ko sa inyo. Pati yung headboard, nakaporma na rin. Natin dito. Ayun, no? So, yan yung queen size bed frame natin, no? Na may tatlong drawer. Tapos, meron dalawang storage. Yung height niya from floor up to dun sa ano niya, sa higis, 40 cm. Naging 45 siya kasi meron ditong border. Ito. Para hindi lumabas yung foam sa pinaka-case niya, no? So, ang size ulit niya is 60 by 75 inches. Tapos yung headboard niya, ayun, kinalag lang nila, bubuhin na nila. Kamukha nung kila mami na bubuo rito. So, yun, ipipix na nila yan ngayon. Yan. Bukas, gagawin nila yung mga drawer. At saka yung sahig, pati yung dalawang pinto doon. So, bukas okay na to. Ayos ito bukas mga bahay. Yan. So, ayan yung mga wood planks natin. So, dito natin muna tatapusin yung vlog natin sa araw na to, mga kabahay. At pagpatuloy natin bukas, abangan nyo yung gate install namin yung bukas. Tapos siguro yung acrylic kung magagawa ni Mike. Pagagawa na natin yung acrylic roof natin dun sa ating laundry area, no? So, yun. Salamat sa panonood, mga kabahay. Kita-kita tayo ulit bukas sa ating vlog.